Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong so today is June 27, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may church backyard sa may St. Peter Street, Malaria, Barangay 185 Talak, Caloocan. At dadalhin po natin sa may SM City Fairview, sa may Quirino Highway, Pasong Putik, proper Quezon City, kung ng regulado Lagro, Quezon City. E po, magbabalik po tayo mamayang unti po pag napahanap po natin sila. Disclaimer, lamang po ang content po natin ni Kalsada. At hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, wala pong kinalaman ng channel ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pamang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Yesterday's CP, it's around 209. Tumaas pa ng $9. So, ano equivalent nun sa peso per kilo? That's still in the range of 12 pesos per kilo. So, sa ngayon, as of Saturday, pwede pa rin asahan ng mga consumer na mayasan tayo 12 pesos kada kilo na rollback? Yes. Kailan? Sa Miyerkules? Well, sa July 1, Miyerkules. Sa Miyerkules. Hindi uunahan ng Regasco. Akala ko magpapabida ang Regasco at uunahan niya. Well, dahil nandito na si Secretary Sharon Garin, uunahan na namin yan. Magkano may roll? Talagang naman yung Secretary dumating na po si Secretary Sharon Garin. Sabi si Arnelty magpano, no? Magpabipo, no? Oo. Magandang umaga sa iyo, Sec. Good morning, Alvin. Good morning, everyone. Inumpisahan na namin yung discussion about pricing, pero pupunta ako sa iyo maya-maya po lamang. Ang tanong is, bakit, Sir Leo, bakit sa Pilipinas? So, 1 week is what we're used to. Pero actually, Alvin, it's just tama ka, gentleman's agreement lang. Kasi wala namang directive or anything like that. But it's just like parang pinag-usapan with the then Secretary and then, no, and the oil company. So, sige, sabay-sabay tayo mag-increase or decrease. So, I don't know if 1 week is ideal. Ako sana for daily, ano? It will be reflective talaga. But it's, we have to protect the consumers in that sense. Pangit yata dyan yan. Pangit po yung daan dyan. Dito lang po sa kabila, tingin ko. Saan? Dito po sa kabila. Lubak-lubak po dyan. Ayan po madalas tinuturo pero mas okay po yung daan dito sa kabila. So saan tayo? Balik po kayo. Ito? Hindi, dito sa kakanan ka dapat kanina sir. Sa Victory. Sobrang lubak dyan eh. Ayun lagi tinuturo nyo. Tinuro niya sa anak mo. Hindi ko na nalagpasan mo rin. Nagbaba ng direktiba si Secretary Sharon Garin that Ayan lang oh, diretso yan. they need us to Mas malapit pa dyan, malayo yung tinuturo. of the shipping cost kasi yun ang naging magalaw talaga. And in fact, during that time na yung pagtaas ng presyo because of the abnormality, halos everything nagbabago ang shipping cost. So ngayon, to make sure that the consumer receive what is the equivalent of the shipping cost of Diretso? Oo, diretso. nag-require sila ngayon na every importation, we have to submit our computation. Tama lang din kasi under energy, ano tawag doon, state of energy emergency. Yes, that's the reason naging weekly ngayon ang announcement namin. Magbayad yan. From April onwards, naging weekly because of the shipping cost. Tay. So dalawa na ngayon ang pinagbabasehan ng price ng LPG Yeah, ngayon. The Huh? CP, which Okay is na? end of the month pa rin. Baka magalit siya. Hindi siya kumita. DTI din yung price, ano eh. Both kasi meron pa sa cylinder na container kasi is the DTI eh. Okay. Sige ngayon, sir, kung may body ko ka dyan. Wala, ayaw ko masahin. Hindi na nun siya ko na. May-estimate na ako. May-estimate na. Pagka ang tanong siguro mapapangin natin. Pag kasi may range daw, pakipaliwanag. Kaliwa ka dyan, sir. Ang pipiliin nila, yung mataas. Ang range kasi dahil the clamor also in the oil companies kasi affected naman talaga yung financials nila kasi pag
mataas na ang kuha, may mababa rin yung kuha, no? So, when we do that, nung dati, di ba, exact yan, kada ano, walang rate siya. So, meron talagang nagsasuffer na company. Kasi, depende siguro yun kung sino yung trader nila, kung saan nila kinukuha. So, we've been trying to ease out now of the price, prescribed price system. Kasi parang kumakalma na at ang yun nga sinasabi ni Arnel, transportation, premium, insurance, yun yung volatile dati talaga eh. So we've been talking to them kung kahanap tayo ng tamang presyo para ano, pero nakita namin sobrang laking range na nakita sinabit ng ano, may sometimes ang difference is about 10 pesos between one company to another. Yes, so as middle ground, sabi natin, mag-range na lang muna tayo like 2 pesos. So, instead na sobrang laki na pabayaan na namin kung ngayon. So it's just ano, so will they choose the higher one? Maybe. Pero with the essence of all the regulation kasi is competition. Hopefully it's ano, it works in competition. Ngayon yata napapansin na rin mga tao ano, kung ano yung oil company na mas mura. Oh yeah. So kakaiba yung presyo. So I guess that works. No competition will work. Free market. So hopefully ano, mapapansin din ng mga tao. So ano ang pwede mong i-share sa pamilya niya? Kaya nakasayang naman ang nag-prepare na muna na i-share sa akin. Nagulat nga ako, sabi ko si Secretary Garin ang pupunta lang. Ako rin, nagulat rin ako na. Ano ang pwede mong i-share dyan? Well, we will have, essentially, we will have a rollback Hindi increase nga eh. on gas, diesel, ano. Last week, nag-rollback tayo. Pero tingnan mo yung range dyan. Parang alam ko rin. Ayun, no, maling notes na pinadala sa akin kasi last week pa pala. So, nasa Sige, habang hinahanap mo, sige, hanapin mo muna biyahe sa time para i-type sa atin ni Secretary. Tapos sinasabi niya, no, yung mga motorista may freedom of choice because when you go to the ground, you will actually see kung sino ng Fairview area ang daming mas mura doon versus halimbawa sa EDSA. Tama ba? Iba-iba yung, bakit iba-iba ang presyo? Primarily po competition ang nagde-dictate ano kasi ngayon sabihin natin na parang it's really market driven yung price. So kung sabi nyo nga sa Fairview, ang nakikita namin doon is maraming stations, lalo na maraming independent stations. So primarily ang nagdo-drive din ang price ngayon is yung independent. Pero except yung nangyari yung prices kasi mas mahal pa yung bill nila kasi yung premium pang price ano. So ngayon is getting closer to normal, yung karamihan ng independents actually would try to be as competitive as possible para makakuha ng market share. So kami as a parang sabihin natin nasa middle player no kasi the next one would be the oil majors. We will try to move our prices closer to them para hindi naman mawala to the independents. No? Para naman wag mawala yung aming market din ano. Siyempre kasi siyempre yung dealer namin kasi operator din yan and they earn from the revenue or the sales volume ng station. So pag walang volume, medyo talagang mahirapan. So, yun po yung parang dynamics ngayon, no? So, may mga areas naman na talagang sabihin natin na, kasi ang nag-dictate din sabihin na natin ng parang market ng station would be yung kung saan yung location, no? So, kung ang location ng isang market, o isang market na isang station, for example, is parang residential or talagang sabihin natin talaga doon umiikot yung mga tao, pwede pong parang isolated yung area na yun, na pwedeng yung prices would be either very low or very high naman. Ang notorious dyan yung tapat na airport, ng NAIA Terminal 3, may station dyan, mahal. Pati Parañaque. I wonder why. But dahil maraming mayaman sa South, kaya mas mahal ang fuel nila Secretary? Or bakit ganun? Bakit mahal sa South kumpara sa North Sec? no, ano yun, anong brand? Ang naalala ko lang, ako tumatagal sa tapat ng Total. Total yun. Yeah, Total sa tapat ng NAIA. Shell, over sa South. Although yung Shell siguro is a brand, parang ang equity na Shell, parang mahal talaga. Parang posible mahal siya. Usually, yan, exactly, ano, very reasonable. Actually, sila payment na rollback na nauna before, ano. So, yes, it also depends on the organization nila, no. Usually, dapat kasi yung independent, less, ano sila, no, less overhead costs, no, mga ganun. Pero minsan din, may
advantage ng deregulation of the industry, ano. Mahirap naman yung monitor ng 14 mil. Pero ang presyo usually is ano, kaya ang presyo, we're not dictating even the price, Alvin, kung napapansin nyo. We're just dictating an adjustment. Kasi ang basis nun is the price na nai-prescribe ng mga companies, which are all different. So, mahirap ang deregulation, but I think Jetty is one example, no? Na kung may competition, it works eh. Sila talagang nag-push sila na ibabaan I think nung nag-i-increase, nagbaba kayo eh, no? So, that's one of the advantages, pero maraming disadvantage. May abuse talaga yung nangyayari. Sa deregulated industry. Yeah, kasi, halimbawa siguro, I don't know what brand it is or what's the reason. Diba, kung sa isang airport, sila lang nandun, so they can charge more kasi wala kang choice din pupuntahan, no? So, Yung malayo. or minsan pag pumunta ka ng probinsya, the tendency is mas mahal talaga eh. Kasi wala namang choice yung iba eh. Especially if there's only one gas station. Yeah. Is it true for LPG, Kong? Well, sa Nangyayari ba yun? pwede rin naman mangyari at nangyayari yan. May premium brand and meron mga tinatawag na independent brand. But pinang-factor in na rin naman yan when it comes to sa price monitoring. Like for example, sa ngayon, ang current price ngayon is we are in Luzon ranging from 1,200 to 1,300. Ang laki May ng nakita pa ako 1.6 or 1.5. Hindi, wala na yan. Definitely for this month or even last month, yung 1.6 is totally wala na kami na monitor na ganun. But in Visayas and Mindanao, probably there is meron pa. Pero in Luzon, wala na kaming na monitor na ganun price because very competitive, especially in Luzon. Maraming nagbebenta sa isang bayan, no? Yeah. Not just one station, eh. So medyo may competition. Pero yung may mga brands na mahal yung may nakita ko dito somewhere malapit lang dito actually sa ABS parang almost 1.6 pa rin Soleil. Baka nasa gasoline station. Yes, nasa gasoline station. Ang difference kasi ng nandun sa gasoline station, kung minsan, hindi yan ang main business station. So, nakapaskil lang dun kung ano yung price board nila na hindi na nila binabago. Pero nakita mo, Alvin, this is deregulation. So when your price is more than what you expect or less, walang violation yan, di ba? Kasi nga, Right? deregulated. It's deregulated. Yun. I mean, even if one company charges more than the other, wala talagang violation yan. Kaya, right now, ngayon lang yan ang pre-prescribe kasi nga may emergency na in-issue. But in a regular day, with the oil deregulation law, the price is not a violation unless excessive ka talaga. No? Medyo ano na siya. Yung meron ng Hindi na yan or some form of violation na. kaya or Department of Justice ang papasok. But you are a lawyer. Ano bang nangihibabaw ngayon, Secretary? Is it the oil deregulation law or the state of energy? Energy emergency. Because state of energy emergency, kung i-relate mo siya sa oil deregulation law, may section doon eh, na the government can take over operations or a company stakeholder kung may emergency, and that's what we're exercising now, including price. Mabibigyan pa natin ng dagdag na oras kung hindi pa rin si Secretary na basahin yung coding ko dyan. Wala akong marireport kasi walang masyadong, hindi gano'ng kalaki yung movement. Around 2 pesos siguro, pero range yun. 2 pesos na increase. Sabihin mo yan. Nasabi na nga ako, ayun ang sabi ko, diesel. Sabi ko, ang increase hanggang 90. Alam mo, maliit yung maliit. Sabihin natin, 2 pesos, pero maliit yan ngayon kumpara sa recent months. Pero dati, big news yan. Yung gasolina yung sinasabi mo, Sek, na almost 2 pesos. Sa kerosene yun, tapos ang diesel is, Less than 1 peso. yeah. Sa gas naman, mga ganun. Tapos yung kerosene, Wala masyado po. pero malaki din yan. Anyway, may tatanong, may 30 minutes pa tayo, Secretary. Ay, kaya hindi ka pa muna aalis. Ang itatanong natin, ating pagbabalik ni Secretary, marami pong nagre-reklamo na nag-a-adjust sa mga kumpanya ng langis midweek. Ibig sabihin, before Tuesday. Pasasagot din natin kay Mr. Leo Pellas. And at the same time, sa LPG, tanong natin, bakit may mura? Ibig sabihin ba ng mas mura? Kulang ba yun sa 11 kilogram? O hindi, pare-pareho lang sila? Bakit mahal ang gasol
versus Fiesta, eh pareho lang naman sila rin ng Petron. Bakit ganun? Para magkaiba bang LPG ang laman nun? Ay, tetry, although hindi siya taga-Petron, ano, i-explain lang ni Arnaldi. Ang brand ni Arnaldi, ay, ano brand mo? Gasco. Yeah, Gasco, okay. Wait lang po. 11:30. Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest. Serious questions, magbabalik pa po ang Wise Good Sure. Wait lang. How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. www.tourism.gov.ph Mas pinag-exciting at mas pinalakas ang programang ating pinagbayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mamamagitan sa TCMM Radyo Patrol sa Isleta at mapapanood sa TCMM sa radyo. Tuwing linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalaman at kalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng Dr. Santos Basco. Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa Libre FM. Alas 12:30 ng hapon. Alas 4 ng hapon, aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Harapin mo! Kasama sila Sandro Ochoa at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa issues natin. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Tutunasin inyong araw kapag nakatutok sa DCMM Radyo Patrol sa Isleta at DCMM Teleradyo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Zero Ben Capsule. Walang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Basta AM, DCMM. DCMM. Numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DCMM. Ang programang bawal ang scam, dapat mataslan. Wise Consumer. Balik po tayo sa ating diskusyon. Si Alvin Chico pa rin po ito. Kasama po natin si Ginong Leo Pelias. Siya po ang presidente ng Jetty Petroleum. Si Arnel T, dating congressman at presidente po ng LPG Marketers Association at presidente din ng Regasco. And of course, the one and only Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. Isang round ulit ng discussion bago yung questions mula sa viewers. Secretary, kampante ka na ba na mukhang uupa na, babalik na sa dati yung presyo? Mukhang nagkakasundo naman si US President Trump at yung mga taga-Iran o hindi pa rin eh, kasi si Trump may pagkano ito eh, ano kilos eh. Ano ba kaya kung asawa ko yun? pero I think kumakalma naman. If you look at just if you look at the prices of the transportation, insurance premium, and the oil itself, parang hindi na siya ganun ka-erratic as before. So I think nagre-respond na yung market. Tsaka even if kung meron pang mga mangyari, naka-adjust na yung market eh. Nakahanap na sila ng mga bagong transport, ng insurance,
calmer or not, I don't know. Wala akong kaalam-alam ko anong iniisip ni President Trump ngayon eh. But when do you think prices will go back to pre-war prices, yung level, yung 50 to 60 pesos? Yeah, if you remember at the get-go pa lang, Alvin, sinasabi ko na it doesn't seem to be likely that it will go back. And I think, I think it will still, I think ganun pa rin eh. Parang hindi ko pa nakakita yung downward trend niya eh. So, baka konti na lang yung adjustment niya. But it will likely be higher than the pre-war prices. Yeah. Kasi, ilang lang So what are you saying? Hindi babalik sa 50 to 60? feeling ko hindi pa. Matagal pa kung if ever. Kasi ang dami pang infrastructure na ayusin. May mga adjustments pa yung international market eh. When will it go back to how it was? I don't think it ever will. Kasi umiba na siya. Pero I think mga ano pa, probably mga next year pa siguro. Next year pa. What Yeah. about sa LPG ko? Kailan may babalik below? Bago nag-war, below 1,000 yan ah. Well, ngayon 1,200, 1,300, 1,400. Well, ang pananaw namin dito, after the rollback that will happen this coming July, lalapit siya doon sa pre-war. Yung nababanggit ng 1.6, that will be na, wala na yan sa amin pananaw na magkakaroon din ganong pricing. Sa ngayon, it will be ranging from 1,000 to 1,200 after the rollback that will happen this coming July. And then, ang next na titignan na lang natin dito is yung regular passage sa Strait of Hormuz. Once that is very regular, yung shipping cost that is currently sa ngayon for the LPG cost, there's still $100 na differences between the pre-war at yung current ngayon. So pag yun ay naging regular ang voyage sa Strait of Hormuz, then expect natin that will go back to the pre-war pricing. Kasi bro, hindi mo pa sinabi kanina, sabi mo magpapabibo ka, diba? Sabi ka, naunahan mo yung rollback. Ano Kaya yung sabi ko, Wala na siyang choice. mapapaga siguro ako ng 1 Ayan. So sa June 30 ba? O kung ano man yung rollback sa July 1, ang gagawin ng Regasco June 30. Pwede. Assurance nyo tsaka portion. Bumaba na. Oo. Yung insurance coverage ay mas mataas pa rin ang premium, but it's not like during the peak ng conflict. And malaki na rin naman ang ibinaba talaga. Lalong-lalo na nung nagkapermahan. Yun talaga, the CP, which is the contract price of LPG, na never na nagkaroon ng ganito kalaking drop before the conflict. But because of the MOU sign, bumagsak ng $200. Oo, sa kausap ko kanina si Director Nino Abad at ang sabi niya sa kanyang gasolina ang pinapakarga, napansin niya may 60s na raw na diesel. 60 peso, 60 plus na diesel. Ano po? Sa palagay niyo naman, kailan babalik sa 50 to 60 pesos ang presyo ng diesel, gasolina at walang buwag ng kerosene? Diesel at gasolina? Ngayon talaga, no, it really depends dun sa magiging takbo talaga ng flow sa Strait of Hormuz. Ang bagsak kasi ngayon ng price, parang it's more of the sentiment, no, nag-drive ng sentiment. Kasi nakita nila na, lalabas na yung mga produkto na buksan na yung Strait of Hormuz. So, kung unang week, so talaga malaki na. Pwede na, sir. Sige po, pwede po. Titignan po natin yung flow talaga na actual sa Strait of Hormuz. Hindi pa rin talaga bumabalik sa normal. So, parang nasasabi nga, sa tawag nila, parang fraction ka lang. Thank you po. God is po. And then, yung mga infrastructure, nagulat din tayo, parang nag-announce yung Saudi na operational na ulit yung isang oil infrastructure nila na tinamaan during the height of the war. Although, isa lang po yun, pero may mga infrastructures pa rin po na ginagawa pa rin. So, talagang depende po yan sa magiging galaw ng produkto coming from the Middle East at kung kailan makakarating sa atin. Tapos, ang isa pa rin po is yung of course, yung infrastructure na damage kasi po, yan din po is kasama doon sa bilang dati, no? Until, ang nakita ko namin, until the time na dumating po yung volume na lumalabas sa Strait of Hormuz at mag-normalize to sa level na yun, tingin po natin baka bumalik na po yun. That's the only time na babalik po doon sa pre-war level ang presyo ng domestic fuel, no, domestic diesel tsaka gasoline. Opo, sa mga kailan? Mga kailan sa tansya mo, next year pa rin? 50 to 60? Mahirap talaga tansyahin, no? Kasi una-una yung agreement between US at Iran is an interim agreement, no? So it gives both parties 60 days to negotiate pa. Saka hindi pa wala pa rin yung final, no? So yung ngayon nga, kaya dahil nga doon
nagkaroon ng pirmahan, so yung sentiment is actually what drove the prices, no? Kumbaga parang optimist na lahat, bukas na, no? So pero along the way makikita ko natin yan kasi talagang magkakaroon ng misunderstanding, pero I believe medyo nandun na sa point na we're in, sabi nga ng secretary kanina, parang na-absorb na ng tao yan eh. So parang kahit na may konting spike, parang yung nangyari nung last yesterday or early morning yesterday, na may cargo ship na tinira, no? Na hindi projectile kung saan ang galing, pero yung prices spike, pero actually it went down pa, it settled lower pa, so parang ganun po, may mga ganung galaw, no? So it's really very hard, no? Kung kailan talaga sabihin natin kung ilang bababa. So like you were saying, Tsaka yung tsaka yung exchange rate doesn't help, no? Humina pa ulit yung peso this week. It's weaker than pre-war. Oh, yeah, indeed. So yan, nag-affecting the gas price din. The pump price. Pati daw yung biofuels, tumaas din. Tumaas na ito. Oh, Pero, which is ethanol and CME. yeah. Also factor din yun, Leon. oo, tama, kasi it's forex driven yun eh, lalo na kung sa imported ethanol, forex driven din. Tapos yung kasi yung manufacturing, even for yung sa CME, kahit sabi mo local yan, syempre may components siya na imported din. So pag nag-import ka, syempre subject ka doon sa forex. Yeah. But now it's an opportunity, Secretary, sagutin na po natin. Kasi sa social media, nagpo-post naman ako daily ng mga monitoring sa apps lang naman. Ang nirereklamo talaga at nakamonitor ang mga yan ngayon is, yung kinikwento ko palagi sa'yo na nagtataas po kasi sila. Kaya pag may rollback pagdating ng Tuesday, may either bawas or baliwala na yung rollback. Nang tinaas na nga nila that days before eh. Anong gustong sabihin ng Department of Energy sa kanila? Because dapat kasi for DOE, according to our directive, for the emergency lang, energy emergency lang, pwede naman sila mag-adjust within that week. Hindi sila mag-adjust sa Tuesday, mag-adjust pa sila sa Wednesday or Thursday. Basta within the range lang sila. Ayaw sabihin kahit tayo nila. Correct. Pwede. Basta within the range lang sila. Hindi sila pwedeng ang suma total niya, hindi dapat sumobra sa pinescribe natin. So, weekly kasi yung adjustment. And so, they can do that. There's no violation. They are not violating anything. Pero, pag napansin nyo po, halimbawa, sabihin namin, 2 pesos lang yung maximum dito. Pag umakit sila more than 2 pesos, naging 3 pesos yung increase nila. And then that's a violation. Yun yung dapat i-report sana ng mga tao sa amin. The same is true for rollback. Ibig sabihin Correct. kung ang rollback ay 10, pwede na sa Tuesday, 4 muna, sa Wednesday, 4, sa Thursday, 2. Pwede yung ganun? Hatiin din nila yung rollback? Hindi. Ang sa rollback, ano kasi yan eh, di ba maximum yung isa, minimum rollback ang pag-rollback eh. So dapat dun ka talaga or more than that. Tama yun. Pero ibig ko sabihin is, kasi may 1 week ako to do that, right? Correct. O hindi ko ibabagsak na isang araw. I-spread over ko siya over 5 days. Sa rollback, mas stricto kami dyan eh. Dapat ano siya, minimum lang talaga. Yun. Ano ba yun? Minimum rollback ang prescribe. Pag may rollback, kailangan maximum. Diba maximum? Minimum. Minimum, okay. Pwede siyang ano. Pwede kang tumaas, pero hindi ka pwedeng mas maliit. So 2 pesos rollback. Well, that won't make sense for them to do that. Hindi sila pwede mag 1 peso lang eh. Kailangan 2 pesos minimum talaga eh. On Tuesday. Pero yung pag-increase, dahil maximum siya, so pwede niyang i-1 peso, 2 pesos, different days. So, basta ano lang, yung total ng week, dapat hindi nagbago. So tama naman, ganun ang ginagawa ng mga oil companies. Maraming complaints, sa totoo lang. Yeah, hindi natin maiwasan yan, no? Kasi iba-iba talaga yung players, no? Pero ang kadalasan na nangyari sa industry kasi, yung sinabi nga ng secretary, pagka sinabing rollback ng a certain amount, we have to implement that amount, you know? Hindi kami pwedeng lumiit doon. Pero pag increase, we can go higher, or I'm sorry, we cannot go higher. So we can go yung sabihin natin na parang in between weeks or in between the week, pwede kami mag-utay-utay. Pero kadalasan naman kasi pag-increase talaga halos ini-implement ng buo, ano? Kung titingnan po natin yung RC kasi talagang very dynamic. For example, may baseline ka na pressure ng 70. Tapos kung nag-rollback ka ng 2, so parang asahan would be pag 6 o'clock or 6:01 ng Tuesday, it would be 68. Ang nangyayari pagkadating ng mga Wednesday, Thursday, kadalasan po nagkakaroon po ng pagbaba. So parang nagkakaroon ng labanan pa yan, nagka-compete, no?
So pwede yung 68 ng Tuesday ng 6:01, pwede maging 67, 66 towards hanggang Friday. Ang siguro na Anyway, allowed yun. Allowed. Opo, kasi Allowed yun, yeah. Sobra eh. Kasi ano yun, talagang it's driven by competition. Okay. Ang po pwede kasing ma-misinterpret would be kung ang gagamitin na presyo by that time na magkaroon ulit na, let's say, rollback on the next Tuesday, hindi po kasi yung parang saan yung Friday price or yung Monday price Ang dahil nga po nandito pa tayo sa parang stage na we're in very volatile pa yung price, parang ang magiging basis namin would be yung 68 ulit. Okay, kung may rollback. So parang baka doon po nagkakaroon ng misinterpretation. Sige. Let's accommodate some questions. Sabi ni Nora, ako sa'yo, anong sinasabi ni RLT? Posible 12 pesos na rollback sa LPG per kilo, ano? Yeah, Sige, ikaw nga mag-declare. yeah, well, ang ina-expect natin na rollback by July or June 30 will be 12 pesos per kilo or 136 pesos per 11 kilogram cylinder. As of now po yan. Kaya lang, mayroon pa po tayong Monday and Tuesday, right? Yes, Oo. correct. So pwede pang lumaki, pero pwede din lumihin. Well, doon sa pagliit ay mas nakikita namin very minimal ang chance na mas lumiit ang rollback. Mas lumaki ang rollback ang nakikita namin na mas may possibility. Because of the movement na tinitignan namin when we review the movement of the price ng international city price ng LPG, hindi siya bumababa sa 200 It's going up, parang ganun yung pagbaba ng price. Secretary, for you, sabi ni 11-11, malapit na po tayo sa pre-war na price ng crude oil sa world market. Bakit ang layo pa po natin sa pre-war ng presyo Mali. naman sa retail ng diesel at gasolina, ranging ng 50 to 55? Given na hawak na ng gobyerno ang price adjustments. Yes, ngayon kasi medyo iba yung yung behavior ng gas, diesel, kerosene. Dati sumusunod yan sa maps no? Pero biglang kung napansin mo, grabe yung increase ng diesel, no? Compared to the rest. Kasi Mas mahal ang diesel. naging mas mahal siya. Baliktad. Oo, so iba yung reaction Ayan, ng na-drop market na natin towards sila. diesel Maraming salamat po, kasi God bless po.